Amen. Mababasa ta po sa Bible ang isang parabola manungod sa alibughang anak. Kung saan meron dalawang anak, yung isa sabi niya, Ama, gusto ko na magburag sa imo. Itaw mo sa ako yung ako mana. Sa madaling kwento, dahil itong ama ay mahabagin, hinao niya yung mana niya. Sige ang bata. Alam niyo po ang nangyari, pagkatapos kuhain ng anak, yung kiyang mana, nagliwaliw siya sa buhay. Kabusting kasamaan, ginibo niya. At pagkatapos niyang magpakasaya, naranasan niya yung matinding hirap. Itong anak na to, matataranta sa bata na may kamutangan. Paraot siyang bata. Buhay pa nga ni Iki ang ama, ihagadan niya na ni mana. Pero yung time na nagtiyos yung bata, sabi ng Bible, haros may na siyang makaon sa paglayas niya sa kilang baray, yung kiyang imo na nakuha sa kiyang ama, ginastos siya sa mga may kamutangan na bagay. Hanggang sa nag-abot sa point na may na siya, napilitan siyang mamasukan, tagapag-alaga ng baboy. At dahil may nangani siyang makaon, maski da yung bahog ng oreg, yakaon na niya. At napag-isip-isip niya, sabi niya, sa baray ng akong ama, maski katabangan, sisiram ng pigakaon. Sabi niya, mabarik ako sa akong ama. Itaram ko sa giya, Ama, maski may mo na ko ituring na bata, maski alipin na lang. Tagapon mo ako, makasilong lamang ako, makakaon lamang ako. Pero aram niyo po, ito po yung kagayunan. Hariyo pa tong bata na to na masama, suwail sa magurang, may nagibuning mabuti sa kiyang ama, hariyo pa siya sabi ng Biblia, yung kiyang ama gatagbo na sa kiya. Kasi sugna paran yung maghari siya, yung kiyang ama may tunong ng kakahurat kung saan siya mabarik. At yung pag-abot niya, sabi ng ama, sa kiyang mga katabang, huhaon niyo yung pinakamagayon na bato. Suorotan niyo siya ng sandalyas na magayon. Ireparoon niyo siya. Kasi hantong bata ko na to, nagdaan na. Pero ninto, buhay. Alam niyo po, sa gabusing naabot ng tinig na to, gustong ipasabot ng kagurangnan. Nanubod ako na, buka ako nagpunta uya sa ganing gusto ko. Kundi minarapat ng Diyos na napunta ko uya upang maunawaan ng gabos na mahal kita ng Diyos. Arog po ning atong nadungog. Arog kita ning sadong bata na suwail sa magurang. Nagliwaliw sa buhay. Nagpadago sa kasamaan. Pero aram niyo po ang Diyos. Arog ning parabola. Yung time na lumayo ka sa Diyos, yun din yung oras na pirmi siyang gahorat sa imong pagbabarik. Bukas ang kamay ng Diyos sa gabos ng mga makasaaral. 2 Timothy 2 verse 13, kung tayo may hindi tapat, ang Diyos ay nananatiling tapat pa rin sa atin. At ang Kanya ay kailanmay hindi niya itatakwil. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ito po ay regalo at walang kapalit. Ang tanong ko po, sino po ba ang tatanggi sa regalo? At kung aram talang na hantong regalo na to ay hindi pansamantala, kundi eternity, eternal, walang katapusan, buhay na walang hanggan, nakasisiguro po ako na minyo to tatanggihan. Nakasisiguro po ako na kukuhaon nyo to. At nanubod ako na miing taho na ginustong mapunta sa apoy ng impyerno. At gusto ko pong ipaunawa sa inyo, maski sikapon nyo magkumahog hanapon ng kagurangnan sa ibang paraan, kung hindi sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. At ang sabi ni Solomon, si Haring Solomon, isa sa pinakamatalinong taong nabuhay sa kasaysayan, pinakamayaman, sabi ng Bible, matutumbasan ng maski sino, yugi ang kayamanan, budayki ang kadunungan. Pero ikan po siyang tinaram,
Ang sabi ni Solomon na pinakamayaman na tao sa kinaaban, sa kiyang buhay, nabubuhay pa siya, kung walang Diyos, walang kasiyahan ang sinuman.